Sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Siningle out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses niyang sinabi, I was scandalized, to be candid, sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka gano'n na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun hindi po natin maaaring palampasin. For example, kay Percival Sindania, sinabihan niya Supreme Court na supreme cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Hidayan nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado sa bansa, ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema. At pag sila ay naging abogado, saan sila nanunumpa? Dito. At anong tawag sa kanila? Officer of the Court. Ibig sabihin, opisyal ka rin ng Korte, ng Supreme Court. Di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi, kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ang Korte Suprema. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nilang unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. Attorney Rene Co, officer of this court, ano sinasabi mong ganyang sentimiento nung nagdesisyon ang court? Dapat nga ikaw neutral lamang, ikaw ang nagbibigay ng dahilan sa taong bayan para sa rule of law, para may integridad ng Korte Suprema. So dito sa pagkakaso ni na Atty. Topacio laban sa mga ibang tao, dapat kasuhan rin mismo si Rene Co ng Kabataan Party List. Bakit? Para doon sa mga hindi abogado, alam ninyo na kailangan suportahan ng Korte Suprema kahit anong mangyari. Abogado siya, nag-aral siya ng batas, she is an officer of the court, tapos magko-comment siya ng ganun-ganun sa media, hindi ka tanggap-tanggap, kontsabahan at walang pananagutan. Baka pwede mo ikadisbar yun. Di ba? So, itatanong ko muna kay Atty. Topacio, I think baka hindi mo na disbarment. Katulad lang ng final nila, indirect contempt. Because kesa ikaw ang nagsasabi sa taong bayan na sumunod sa batas at itaguyod ang integridad ng Korte Suprema, ikaw mismo ang nagke-question sa Korte Suprema, you are an officer of this court. Diba? Kahit po marami sa atin dito nakikinig, taong bayan ay hindi abogado, alam nyo mali yun. Abogado ka pa. Alam niyo po, kaibigan ko yang si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry, I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang Larry. Pero sir, ano po ba specifically yung ginawa niya para nga po mawaran itong competition? Sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga
pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado sa bansa, ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema. At pag sila ay naging abogado, saan sila nanunumpa? Dito. At anong tawag sa kanila? Officer of the Court. Ibig sabihin, opisyal ka rin ng Korte, ng Supreme Court, di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi, kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ang Korte Suprema. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nilang unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. Attorney Rene Co, officer of this court, ano sinasabi mong ganyang sentimiento nung nagdesisyon ang court? Dapat nga ikaw neutral lamang, ikaw ang nagbibigay ng dahilan sa taong bayan para sa rule of law, para may integridad ng Korte Suprema. So dito sa pagkakaso ni na Attorney Topacio laban sa mga ibang tao, dapat kasuhan rin mismo si Rene Co ng Kabataan Party List. Bakit? Para doon sa mga hindi abogado, alam ninyo na kailangan suportahan ng Korte Suprema kahit anong mangyari. Abogado siya, nag-aral siya ng batas, she is an officer of the court, tapos magko-comment siya ng ganun-ganun sa media, hindi ka tanggap-tanggap, kontsabahan at walang pananagutan. Baka pwede mo ikadisbar yun. Di ba? So, itatanong ko muna kay Atty. Topacio, I think baka hindi mo na disbarment. Katulad lang ng final nila, indirect contempt. Because kesa ikaw ang nagsasabi sa taong bayan na sumunod sa batas at itaguyod ang integridad ng Korte Suprema, ikaw mismo ang nagke-question sa Korte Suprema, you are an officer of this court. Diba? Kahit po marami sa atin dito nakikinig, taong bayan ay hindi abogado, alam nyo, mali yun. Alam niyo po, kaibigan ko yang si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court, and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang Larry. Pero sir, ano po ba specifically yung ginawa niya para nga po mawarat itong mga competition? Sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga... Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado sa bansa, ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema. At pag sila ay naging abogado, saan sila nanunumpa? Dito. At anong tawag sa kanila? Officer of the Court. Ibig sabihin, opisyal ka rin ng Korte, ng Supreme Court. Di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi, kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ang Korte Suprema. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nilang unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. Attorney Rene Co, officer of this court, ano sinasabi mong ganyang sentimiento nung nagdesisyon ang court? Dapat nga ikaw neutral lamang, ikaw ang nagbibigay ng dahilan sa taong bayan para sa rule of law,
para may integridad ng Korte Suprema. So dito sa pagkakaso ni na Atty. Topacio laban sa mga ibang tao, dapat kasuhan rin mismo si Rene Co ng Kabataan Party List. Bakit? Para doon sa mga hindi abogado, alam ninyo na kailangan suportahan ng Korte Suprema kahit anong mangyari. Abogado siya, nag-aral siya ng batas, she is an officer of the court, tapos magko-comment siya ng ganun-ganun sa media, hindi ka tanggap-tanggap, kontsabahan at walang pananagutan. Baka pwede mo ikadisbar yun. Di ba? So will you be filing a disbarment case against the representative? So, itatanong ko muna kay Atty. Topacio, I think baka hindi muna disbarment. Katulad lang ng final nila, indirect contempt. Because kesa ikaw ang nagsasabi sa taong bayan na sumunod sa batas at itaguyod ang integridad ng Korte Suprema, ikaw mismo ang nagke-question sa Korte Suprema, you are an officer of this court. Diba? Kahit po marami sa atin dito nakikinig, taong bayan ay hindi abogado, alam nyo, mali yun. Abogado ka pa.